Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa oras na ito, si Han Sanchen ay nakatayo sa hangin, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mahinang berde at pulang ilaw, kalahati siyang nakatayo sa ere habang nakapikit ang mga mata, parang Diyos na bumababa sa lupa. Matandang pagong, ikaw, sino ka ba, itong malaking tao? Paano niya hinigop ang lahat ng kapangyarihan ng apoy palayo sa akin? Nakatingin kay Han, na ang katawan ay kumikinang na pula sa hangin, 3,000, ang pabo reel ay sumimangot ng mahigpit. Ay, hindi ko rin alam, tuluyan ding natigilan ang matandang pagong, ito ay isang resulta na hindi niya inaasahan sa lahat. Akala niya kasing simple lang ito ng pagtulong kay Han Sanchen na tanggalin ang kanyang yin chi, sa katunayan, hindi niya akalain na si Han Sanchen ay talagang sumisipsip ng maraming sariling kapangyarihan, kalahati ng kanyang katawan ay berde, hindi ba iyon ang kanyang sariling kapangyarihan? Buti na lang at panganay kong kapatid ang lalaking ito kung hindi. Karapat dapat mamatay ang pabo reel, patawarin mo sana ako. Halos kasabay nito ang mabilis na pagluhod ng pabo reel sa lupa. Tama ang sinabi ng matandang pagong, kung ang ganyang tao ay wala sa kanyang panig kundi isang kaaway, ito ay isang kapahamakan para sa lahat. Kamatayan. Sa kalagitnaan ng hangin, biglang ngumiti si Han Sanchen sa gilid ng kanyang bibig, na nagpapakita ng masamang ngiti, bakit gusto kitang mamatay? Ang mga pabo reel ay nagdudulot ng kapahamakan sa mundo, at nilusob nila ang immortal ngayon, patawarin mo sana ako. Huli na para magpasalamat ako sa'yo, so how can I kill you? Marahan na ngumiti si Han Sanchen, bahagyang idinilat ang kanyang mga mata, at tumingin sa pabo reel. Ito ang lahat ng kakayahan ng walang kamatayan at walang kinalaman sa pabo reel. Kuya, please take a step to speak. Magsasalita na sana si Han Sanchen, ngunit biglang nagsalita ang matandang pagong. Tumango si Han Sanchen, orihinal, gusto niyang hilingin kay Woogie na pababain siya, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, bigla niyang napagtanto na hindi na niya kailangan pang i-conserve ang kanyang enerhiya gaya ng dati. Some pain. Biglang natigilan si Han Sanchen. Sa pag-iisip nito, bahagyang gumalaw si Han Sanchen. Ilang saglit lang ay nakadapa na siya sa lupa, nakatingin sa matandang pagong sa lambak, ngumiti siya ng mahina, ano bang problema, kuya? Kuya, okay ka lang. Nakita ni Woogie ang paglapag ni Han Sanchen, nang walang sabi-sabi, direktang naglagay siya ng puwersa sa mga balikat ni Han Sanchen. After a moment, he finally understand, no wonder Peacock is so, biglang sumuko yung guy, kaya lang. Kuya, marami ka nang nabawi. Gaya ng inaasahan niya, nakakatakot ang napakalaking kapangyarihan ng Han Sanchen. I've only suppressed most of them temporary. I'm still some way away from my full glory. Aalis na ako, malayo pa ang lalakbayin ko. I can't believe how terrifying your strength will be after you absorb the power of the seal in my body. Hindi ba't silang power lang ang nananatili sa katawan mo? Kahit kunin ko, ano? Haha, mahinang tumawa si Woogie, tama na, ipinanganak siya bilang isang tao, at hindi niya alam kung anong uri ng pervert na kakayahan ang mayroon siya, gayunpaman, hindi niya sinasadyang sabihin ang totoo, kaya ngumiti siya ng mahina, mamaya na natin to pag-usapan, lutisin muna natin ang problema, tungkol doon. Ano pa bang meron ngayon? Tumingin ang pagong sa pabo reel doon at ngumiti ng mahina. No, you asked me to take her in. Sumuko na ang peacock, it's actually not a bad thing to take it as your own, she is the most ferocious bird, with her help, it's not a bad thing. Naniniwala ka ba?
Nakasimangot si Han Sanchen, mukhang hindi ganoon kaganda ang pabo reel na ito sa sinabi mo noon, at marami siyang ginagawang masama, gusto mo bang kunin ko siya? Damn, matandang pagong, hindi mo ito mabibitag, kung ayaw mong magpatuloy ng 1,000 taon, gusto mo bang itapon sa akin ang pasanin na ito? Kuya, nagkakamali ka, ang matandang pagong ay tumawa, ang pabo reel ay talagang mahilig makipagdigma, ito ay totoo. Masasabing ito ay isang lubhang matalas na espada, ngunit, kapatid, mula pa noong unang panahon, ang kutsilyo ay walang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama, ang tunay na pagkakaiba ay sa pagitan ng mga taong gumagamit nito, ano sa palagay mo? Ang problema sa ganitong klase ng tao, nag-aalala ako kung mabigla ko ba siya. You are very powerful, and you have chaos power that is many level higher than its fire attribute. What are you worried about? Collect it, and if you use it proper, you will influence her and find a powerful helper for you. Kill 2 birds with 1 stone, ngumiti ang matandang pagong. Ito ay may katuturan. Tumanggaw si Han Sanchen. Kung ganoon, sige, isasama ko siya ngayon. Hindi, wag kang mag-alala. Ngumiti ang matandang Ogway, sa ngayon, kuya, bagaman tila malakas ang iyong lakas, hindi ito matatag. Kung pagsisihan ito ng pabo reel, natatakot ako na hindi mo ito mapipigilan. I think, para talagang masunurin siya, kailangan mong gumanap ng isang dula. Anong ibig mong sabihin? Kailangan mong may bitag sa lalaking iyon. Pagkasabi niyon, mahinang tumawa ang matandang pagong at bamulong ng ilang salita sa tainga ni Han Sanchen. Pagkatapos nilang magsalita, hindi napigilan ng dalawa ang mapangiti sa isa't isa. Pagkatapos, si Han Sanchen ay direktang lumipad pabalik sa langit, ngunit ang pabo reel ay nakaluhod pa rin doon, hindi nang ahas na bumangon. Pagkakita kay Han Sanchen, mabilis niyang ibinaon ang ulo sa ibaba. Sabi mo lang gusto mong iligtas ko ang buhay mo. Oo, okay. God has the virtue of good life, seeing that you are of the Phoenix clan after all, and I have a close relationship with the Phoenix clan, I will give you a chance. From now on, you can always stay by my side and help me practice. In the future, kung may karne ako, siguradong makikinabang ako sa'yo, paano na? Salamat, walang kamatayan. Tiyak na walang gaanong tao sa mundo ang makaka-absorb ng kapangyarihan nito, kaya takot ang pabo reel sa Han Sanchen. Kasabay nito, sa paghaharap ngayon, malinaw na naramdaman niya ang isang mas nangingibabaw na kapangyarihan, na naging mas determinado rin siya na si Han Sanchen ang nasa itaas niya. Kaya naman, pinili ng pabo reel na sumuko. Gayunpaman, masama ang ugali mo, para parusahan ka, bibigyan kita ng isang basong maiinom, kung masunurin ka, ginagarantiya ko na hindi ka masasaktan ng tubig, pero kung suwayan ka, huwag mo akong sisihin na nabutas ang bituka mo. Panipi, alam ng pabo reel. Pagkatapos sabihin iyon, bahagyang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay at hinayaang lumipad ang pabo reel. Dakilang immortal, ito ba ang dugo ng naba? Sa sandaling lumipad ito sa Han Sanchen, naramdaman ng pabo reel ang pagkakaiba sa bagay na ito. Bagamat ang dugo ng Baxia ay may maliit lamang na kapangyarihan ng Baxia, kung ito ay direktang pumasok sa katawan ng pabo reel, ito ay lubhang mapanira. Tama na, tumanggaw si Han Sanchen. Sige, iinuman ko. Tumanggaw si pabo reel at walang pag-aalinlangan na ininom ang tasa ng dugo ng pagong. Sa oras na ito, opisyal ding inalis ng lumang Xuanwu turtle ang lahat ng mga paghihigpit, biglang sumikat ang araw at direktang kumalat sa buong lambak, ang hamog na orihinal na nasa himpapawid ay biglang nagkalat sa oras na ito. Ang pagkuha ng pabo reel pabalik sa lambak, isang tao at 2 hayop ang nakaupo sa gitna ng lambak. You look very beautiful. Hindi magandang tawagin ang mga pabo reel, let's give you a name. From now on, you'll be called K. Mas tahimik, sumulyap si pabo reel kay Han Sanchen at nag-alinlangan sandali, salamat, master. You're welcome, simula ngayon, sumunod ka sa akin at huwag kang manakit ng basta-basta. Huwag kang gagawa ng kahit kanino nang wala ang utos ko, naiintindihan mo ba? Clear. Nga pala, munting pagong, anong plano mo? Ngayong sinundan na ako ni Kay, hindi mo na kailangan pang manatili dito, anong balak mong gawin? Lumingon si Han Sanchen at nagtanong. Ngumiti ang matandang pagong,
I have been fighting this guy for who knows how many years, and suddenly I don't want to fight anymore. I might as well do what I should do. However, I plan to walk around. Maaari kang pumunta kahit saan sa lugar na ito. Hindi napigilan ni Han Sanchen na ngumiti. Tingnan ko, bakit hindi mo na lang ako sundan? Ako, ngumiti ang matandang pagong, hilahin mo ito pababa. Hindi ko nais na manatili kasama ang sirang ibong ito sa lahat ng oras ngayon, naglalakad kung saan-saan. Okay, wag na natin pag-usapan yan. Now, tell me how I can help you lift your seal. Pagkatapos sabihin iyon, diretsyong naglakad si Han Sanchen sa matandang pagong, kumuha ng daloy ng enerhiya sa kanyang kamay, at ibinuhos ito sa katawan ng matandang pagong. Kasabay nito, sinunod ni Han Sanchen ang pamamaraang idinidikta ng matandang pagong at ginamit ang sarili niyang magulong kapangyarihan para simulan ang paghahanap ng kapangyarihang magbuklod sa katawan ng pagong. Master, ang kapangyarihan ng kaguluhan sa iyong katawan ay tila lumalaki, nakasimangot na sabi ni Kay, ang mapang-akit na kapangyarihang ito ng kaguluhan ang nagpatakot sa kanya. Sumimangot si Bazia, ang kapangyarihan ni Kuya ay katulad talaga ng aking kapangyarihan ng selyo. Lumalakas siya ngayon, ngunit ito ay talagang virtual. Ito ang maskara na hatid ng aking kapangyarihan sa kanya. I feel it, Kuya. Ang lakas mo ngayon ay hindi kayang tanggalin ng lubusan ang selyo ko, parang imposibleng lumabas ako para mamasyal. Tumanggo si Han Sanchen, ang kapangyarihan ng pagbubuklod sa katawan ni Woogie ay mas malakas kaysa sa inaakala niya, sa pagsasaalang-alang na siya ay nakabawi lamang ng kaunting lakas, kung gusto niyang pilitin na sirain ang selyo ng lumang Woogie. Nag-aalala si Han Sanchen na hindi lamang niya matutulungan ang matandang pagong, ngunit ang isang tao at isang pagong ay maaaring mapahamak ng anti-deverment. Oo nga, bakit hindi mo ako sundan? Although may hindi pagkakaintindihan sa pagitan niyo ni Kay, sa totoo lang, kung susundin mo ako, pwede mo ring makilala ang mga kamag-anak mo. You mean Tautay? Tanong ng matandang pagong. Tumanggo si Han Sanchen, oo, lagi na lang akong sinusundan ni Tautay, magkapatid kayong lahat, para maalala nyo ang nakaraan. Tumanggo ang matandang pagong, hindi naman imposible, ang sa akin naman, gusto ko lang lumipat ng pwesto at mamasyal, gayunpaman, ang rule of thumb ay ako ang malaki at itong sirang ibong ito ang maliit. Damn turtle, ako ang unang nakakilala sa'yo, so bakit ikaw ang mas malaki? Things don't first matter, right? Nang marinig ito, agad na nalungkot si Kay. Paano kung umamin ka muna? Ang panganay kong kapatid ang amo mo, at ako ang nakababatang kapatid niya, wala ka man lang pakialam sa seniority. Ikaw, okay, stop arguing, kumbinsido talaga si Han Sanchen, magkaiba kayo ng katayuan at tinuturing kayong mga maharlika, bakit palagi kayong nag-aaway? Makinig ka sa akin, simula ngayon, bawal kang makipagtalo sa hinaharap. Kung maganda ang ugali mo, marami kang matatanggap na benepisyo mula ngayon, naririnig mo ba ako? Kuya, syempre walang problema sa akin, kapatid mo ako, kahit anong sabihin ni Kuya, yun na yun. Hindi ko lang alam na may mga masasamang ibon, Humph, Kuya alam mo rin pala ang ugali ng mga masasamang ibon. Nang marinig ito ni Kay ay agad siyang nagalit, damn turtle, what did you say? Humph, you are so decent. You just decked my master. I have been with you for 8,000 years, you think I don't know what kind of virtue do you have? You have to get rid of me, right? Okay, sasabihin ko rin sa amo lahat ng dati mong scandals. Sabihin mo sa akin. Nakikinig sa nakakalokong awayan ng pagong at ibon, biglang lumaki ang ulo ni Han Sanchen, nagdududa pa siya na magiging komplikado ang mga araw mula ngayon. Malamang mahirap makakuha ng kaunting kapayapaan at katahimikan sa pagkakataong ito. Sige, let me say it again. From now on, you two will follow me if you follow me, no one is allowed to mention the past, and no one allowed to find trouble in the future, if I find out. Dirdiretsong kinuha ng matandang pagong ang sinabi ni Han Sanchen, narinig mo ba yon? Pag nalaman ng kuya ko, ha, mabigat ang parusa sayo. Parusahan ka ng mahigpit. Walang magawang galit na ngumiti si Han Sanchen, huwag kang mag-alala, hindi ko paparusahan ang sinuman. Sa isang pangungusap, agad na hindi nakaimik ang dalawang taong mag-uusap, ito ay ganap na lampas sa kanilang orihinal na pag-iisip.
Kuya, itatanong ko sana, ano ang ibig mong sabihin ng walang parusa? Oo, Master. Ngumiti si Han Sanchen, walang parusa ang ibig sabihin ay walang parusa, hindi ba ito simple at malinaw? I'll go. Kuya, hindi mo ba tayo hinihikayat na mag-away? Sabi ng matandang pagong. Han Sanchen smiled softly, encouragement. If you want to think so, there is actually no problem. However, I haven't finished what I just said, why don't you listen to it? Nagmamadaling tumango ang matandang pagong. Kung sino ang unang gumawa ng gulo, hindi ko paparusahan ang taong iyon, ngunit gagantimpalaan ko ang ibang taong nabuli, tulad ng pagbibigay sa kanya ng mga elixir ng sapatos, pagbibigay sa kanya ng ilang paglilinang, at iba pa. Sa huli, ang taong nanggugulo ay hindi maiiwasang unti-unting lumaki ang isa sa proseso, hindi ba't pareho kayo ng kakayahan? Pagdating ng panahon, magingay at magingay, subukan mong hayaan ang ibang tao na kumuha ng higit pa nito, mura lang, at kapag nabuksan na ang puwang, ang isa ay direktang gumamit ng puwersa para makaganti, mabuti ba ito? Pagkarinig sa sinabi ni Han Sanchen, halos hindi na nag-uusap sina Lao Wugi at Kay, ito ay hindi isang parusa, ito ay isang gantimpala, ngunit kung ang gantimpala na ito ay ibibigay sa sinuman, ito ay magiging isang malaking parusa sa iba. Sinong gustong lumakas ang kanyang mga kaaway dahil sa kanya? Nothing to say. Kung walang sasabihin, akyat na tayo dyan, may mga naghihintay sa akin sa taas. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!